Actually, part 2 ito nung kung may yung nagawa kong video or nagawa kong content, ang title niya "Isaksak Mo". Parang part 2 'to nun. My name is Marius. I have the most beautiful pink headset. Hello guys, kakakain ko lang ng spaghetti ngayon. Nagluto kasi si mama ng spaghetti. Tapos, madaling araw kasi nagugutom na ako. Tapos, um, magluluto sana ako ng pansit canton kaso may spaghetti na natira. So, meron pang natirang konting pasta. Tapos, yung sauce, hindi na kasya dun sa pasta. Ano siya, pero isang scoop lang naman ako nag-sauce. Ganun. So, naubos na yung pasta. Meron lang natirang konting sauce ng spaghetti. So, kapag may natitirang konting sauce ng spaghetti dito sa bahay, either nagluluto kami ng pasta na sakto dun sa sauce na natira, or ipinapalaman namin sa tinapay, parang pizza na ino-oven namin, na nilalagyan namin ng spaghetti sauce, tapos nilalagyan namin ng cheese sa ibabaw, or pwedeng wala ng cheese sa ibabaw, na para lang siyang pizza, tapos ino-oven lang namin. So, ito nga palang ikukwento ko sa inyo. Siguro, dahil kumain ako ng spaghetti, baka sign na to para ikwento ko to. Pero wala naman ako sama ng loob. Wala akong sama ng loob. Actually, part 2 ito nung kung may yung nagawa kong video or nagawa kong content, ang title niya "Isaksak Mo". Parang part 2 to nun. Kasi 'di ba kung natatandaan niyo, kwinento ko doon sa "Isaksak Mo" na merong ka-share before na parang ano siya, yung nakalimutan ko na kasi talaga yung mga sinabi niya. Siguro totoo nga yung mga sabi-sabi na makakalimutan mo yung sinabi sa'yo ng tao, pero ang matatandaan mo na lang yung naramdaman mo. Yung makakalimutan ng tao yung sinabi mo, pero ang matatandaan lang nila yung naiparamdam mo sa kanila. Kasi nga, ayun nga, basta natatandaan ko gumaganon siya eh. Kung hindi mo siya gumaganon, basta yun lang natatandaan ko. Pero, yun nga, yung parang inaano niya ako na dun sa resibo nga, na inaano niya ako na, ibalik mo yan, may charge ako dyan, ganyan, ganyan. Parang matagal siya ng salita, tapos nag-comment nga yung manager na lalaki na, kung ibalik mo yung resibo ni ano, kasi susuntukin ka ni ano. Pero siyempre joke lang nila yun. Tapos, syempre naisip ko nga na baka isang dahilan yun is either baka kinakabahan lang talaga siya na ma-chargean. Tapos pangalawang reason, naisip ko lang after ko gawin ng video, hindi kaya may kinalaman to dun sa na-chargean ako ng spaghetti sauce before. Kasi before, hanggang 11 PM yung mall. Tapos, maraming tao nun. Tapos sabi nung isa, ano, magko-call ba kami ng spag sauce, mga ganyan-ganyan. Sige, dire-diretso lang kayo. May nagsabi ng dire-diretso lang kayo. Kasi ang daming order ng spaghetti na may mga sauce. Tapos sabi, sige, may nagbiro pa nga, sige, dire-diretso lang kayo. Kumbaga, dire-diretso lang daw na mag-call ng spag sauce. Tapos sabi, huwag kayong liliko. Tapos natawa pa nga kami kasi ginawa niyang parang daan niya. Dire-diretso, huwag kang liliko. So, nakakatawa, nagtawanan pa nga nun sa kitchen. Tapos nung ano na, tumigil bigla yung tao kasi kapag hanggang 11 PM nga pala yung mall, hindi naman lahat ng tao aware na hanggang 11 PM. So, hindi lahat, so parang yung tao hindi siya ganun dadagsain hanggang 11 PM. So, siguro hanggang mga 9 PM na, siguro mga 9 PM na nun or lagpas 9 PM, konti na lang yung tao or hanggang 10 PM. So, hindi na mauubos yung spaghetti sauce na inaano namin, na nandun sa namin. Tapos, meron pa palang nagluluto ng spaghetti sauce dun sa backup. Tapos, syempre, sinasabi ng backup na nag-call pa daw ako ng spaghetti sauce. So, wala na ibang mag-charge dyan nun, kundi ako. Kasi, sabi dire-diretso lang daw. Tapos, siguro, kada ano luto siya, kada ano luto rin siya. Kaya, ayun. Siguro, yun din, siguro yun din yung dahilan. Kaya,
kaya wala siyang tiwala sa akin dun sa resibo. Pero grabe naman, magkaiba naman yung spaghetti sauce tsaka resibo. Yung sa resibo, wala pa akong naiwawalang resibo kahit kailan. Tsaka yung sa spaghetti sauce, nakaligtaan lang talaga na ano, kasi nga hanggang 11 PM pa yung tao tapos biglang tumigil. Kanina ang daming tao. Ayun lang. So, yun yung sasabihin ko na baka isa rin yun sa dahilan. Pero for me, grabe naman kung isa yun sa dahilan kasi magkaiba naman yung spaghetti sauce. Hindi ko alam kung nangyari na yun, kung ano yung naunang nangyari. Itong about sa isaksak mo na parang nagkaroon kami ng conflict about dito sa resibo or ano, nagkaroon ng conflict pero walang nangyaring ano, nagkaroon kami ng conflict na dalawa kasi naiinis ako nung parang inaano niya ako na ano, parang ibalik mo yung ginagano niya ako, parang ang angas niya. Pero wala namang nangyari na nawala ng resibo, walang ganun. Gusto ko lang i-share. So kung mapapanood man to ng ibang manager ng fast food, guys, ano, wala akong sama ng loob talaga, promise. Nung nabalitaan nga ng ibang mga kakurko na na-chargean ako ng spag sauce kasi kumbaga naparami yung luto ng baka. Kasi nag-call pa, ganyan. Parang sabi nga nung isa sa mga matatagin na sa amin, oh, ayan na, lesson learned na yan, na parang ganun. Okay naman siya. Okay naman yung pagkasabi, lesson learned na daw. Tsaka na-appreciate ko din naman talaga yung PC, na-appreciate ko siya kasi uso sa amin nun yung SD or salary deduct kapag uwian na, parang kung gusto mo mag-salary deduct ng product, yung mga natirang pagkain, pwede naman. Puro spaghetti yung sinadjust nilang i-salary deduct na iuwi, ganun. Tapos, tapos yung manager din na lalaki na same din yung manager na lalaki na nagsabi na, ubalik mo yung resibo kung di susuntukin ka ni ganyan. Nakatabi niya na sinasabi niya yung nakarinig nung sinabi kong isaksak. So, ano, na-appreciate ko rin siya kasi ano pala, kasi yung isang, ano daw, isang plastic ng isang pack ng spaghetti sauce, ano siya, 1,000 ata yun. So, 1,000 ata mag-charge sa akin nun. Pero ang na-charge sa akin nun, 300 plus na lang kasi nga, tumulong sila. Na-appreciate ko yung mga tumulong na mag-salary deduct. So, bumili ng spaghetti. Kumbaga, tapos yung sinadjust din ng PC, na-appreciate ko rin siya na nagpa-salary deduct siya, puro spaghetti yung sinadjust niya. And pati yung manager na lalaki na yun, na-appreciate ko rin siya kasi nga, yun nga, puro spaghetti rin yung sinadjust nilang i-salary deduct. So, imbes na 1,000 siguro yung ma-charge sa akin, 300 plus na lang. So, kung mapapanood man nila ito, nagpapasalamat din ako sa kanila. Ganyan. Tsaka hindi naman ganong kalakihan din yung 300 plus, guys, kasi nawala na nga ako ng 4,000 eh. Yung buong sahod ko yung sa call center. So, maraming absent yun. Kaya 4,000 na lang yung sinahod ko nun. Tapos nawala pa. Tapos nawala na rin ako ng 6,000. Kasi alam mo nyo naman sa freelancing, minsan may scam na hindi na kami pinasahod. So, nawalan din ako ng 6,000. So, para ano pa at sumama yung loob ko sa 300 plus, guys, di ba? So, wala talaga akong sama ng loob sa 300 plus. Tsaka, lesson learned na rin yun. Tsaka, lesson learned na rin. Tsaka, ayun, na-appreciate ko nga yung mga ano. Tsaka, bilang respect na lang din, since nabanggit ko yung pangalan ng store dun sa unang video, hindi ko na lang din babanggitin dito yung pangalan ng store. For respect na lang din. Pero, okay lang din kahit malaman yung pangalan ng store kasi, di ba ganyan naman talaga, dyan mo naman talaga malalaman kung maganda yung store, kung sa mga pinagdaanan nila, kung paano nila hinandle. So, kung paano nila hinandle to, tinulungan nila ako kasi nagpa-salary deduct sila ng spaghetti. So, hindi na ganun kalaki yung na-charge sa akin. So, magandang ano rin to, magandang experience din to para sa kanila. At magandang, di ba kanina sabi ni Yasmin Birdie na kung mamimili ka ng school ng bata, alamin mo kung ano yung mga naging problem nila dyan at paano nila na-handle. Naniniwala ko doon. Ganon din sa pagpili ng store, ano. Pero syempre naman, hindi mo naman na syempre aalamin kung ano pa yung mga pinagdaanan nila at paano nila na-handle, di ba? Pero magandang, ano na rin to, na kung pipili kayo ng kakainin na pagtatrabahuhan,
magandang opportunity din mapunta dito kasi you're in good hands naman kasi nung nagka-problema ako sa spaghetti sauce na na-charge sa akin, nagtulungan na mag-salary deduct para hindi na rin ganun kalaki yung ma-charge sa akin, 'di ba? Kasi pwede naman sa kanila sa akin i-charge yung buong 1,000 o buong 500. Basta ang natatandaan ko 300 plus na lang yung na-charge sa akin yun. Eh, nagpapasalamat na ako sa kanila. Pero ayun nga, tsaka isa pero ano ko na, tsaka pero isa-suggest ko kung sakaling napapanood man 'to ng store o ng mga manager, um, ano na kasi ako eh, ex-crew na kasi ako noon. So, yung una kasi, sa SM Fairview, yung unang store ko. Yung unang store ko, na-chargean din ata ng spaghetti sauce noon. Pero, bago pa lang ako noon, hindi sa akin chinarge no manager. Nabalitaan ko na lang sa PC na ang chinarge daw yung backup. Kaya ang nangyayari doon, kapag pa-closing na, so mag-ano na yung parang control na ng product. Pati yung backup nagko-control kasi lahat iaano ng manager, pwede nga ring ma-chargean yung PC eh. Pantry, PC at backup. Kunyari may matirang spaghetti sauce, pwede ring ma-chargean yung PC. Kasi siya yung leader, di ba? Parang ganun. Pero ang na-charge daw nun yung backup. So parang nakonsensya naman ako nun kasi sinabihan ako ng PC na babae dati dun sa SM Fairview na na-charge yan daw yung backup ng spaghetti sauce. Kaya kapag siguro nasanay ako na maraming nakaalalay sa akin. Tapos pagdating ko dun sa another store, biglang solo ko pala yung sisi ng spaghetti sauce. Pero ganun talaga. Okay lang talaga. Pero ayun, kung masasuggest ko nga, para may teamwork, ano, parang mas okay yung sistema dun sa store na second na na-chargean ako na salary deduct nila. So, teamwork yun. Tapos, okay din yung sistema dun sa una kong fast food na pinag-work kasi, ano siya, ayun nga, inaalam talaga nung mga managers kung anong nangyari, ganyan. Kaya pwede rin ma-charge yung PC, pwede rin ma-charge yung backup. Kasi nung one time, ang na-charge yung backup, tapos sinabi nila sa akin ng PC na na-charge daw yung backup. So, kaya kapag closing na, pag-uwian na, yung backup, minsan kalahati na lang ng spaghetti sauce yung niluluto niya, or 1/4 na lang. Kumbaga, kumbaga parang mas teamwork kasi nagko-control din ng product yung backup. Pati yung PC kanya, lahat-lahat nagko-control ng product, hindi yung pantry lang. Hindi porket nagkull ako ng spaghetti sauce, matik isang pack na yung lulutuin mo. Ganun sa SM. So, dun sa SM, pwedeng ma-charge yan lahat. Pwede rin maghati. Pwede rin paghatian ng tatlo, PC, backup, pantry. Pwede rin paghatian ng backup at pantry lang. Or pwedeng backup lang, pwedeng ganun. Ganun sa SM. So, ayun lang, parang tulong na rin tong information na to sa inyo kasi ganun. I-adapt niyo yung sa dating store, tas ganun. Ayun lang, pero naalala ko lang na kaya siguro baka nangyari na to, kaya niya ako kaya niya ako um, parang kabado siya sa akin na nawala ko yung resibo, pero parang grabe naman kung dahil dun sa spaghetti sauce. Siguro hindi naman dahil dun, pero kung dahil dun parang grabe naman kasi magkaiba naman yung spaghetti sauce sa resibo. Tsaka hindi naman porket may nagawa kong isang pagkakamali, napakatanga ko na, napakawalang kwenta ko na. Eh di ba, ang dami kong nabibentang card. Ang dami kong nabibentang card yung pinapabenta nila. So, hindi naman ako ganun katanga. For me, hindi naman ako ganun ka. Tsaka nagkaroon lang naman ng charge noon. Kasi nga hanggang 11 PM yung mall. So, hindi nakapag-control. So, yun lang masasabi ko. Promise, wala talaga akong bad blood. Wala akong galit dun sa backup. Wala rin akong galit dun sa
ano, sa mga manager or what. Actually, nagkabati na nga rin kami nitong cashier na 'to, eh, pero ayun nga, I think kailangan kong I think balak ko kasi mag-content ngayon kasi alam niyo, dalawa yung YouTube ko, eh, yung isa pang personal, yung isa pang work. Balak ko sana mag-content ngayon dun sa pang personal, kaso kumain ako ng spaghetti tapos may natirang spaghetti sauce. So, feeling ko baka sign na ikwento ko na rin 'to, na parang part 2 siya nung una kong content about dun sa isaksak na gano'n lang. Pero yung na-charge na backup nun sa SM, ex-crew na rin yun, ex-crew siya. Pero kung sakali mang sinisisi niya ako na kung may kinalaman man ako dun kaya siya na-charge-an at kung sakaling mapapanood niya man 'to, sorry. Sorry. Kasi siya yung na-charge-an, nabalitaan ko na lang na na-charge-an siya. Ayun nga, kaya lahat-lahat dun sa SM nagko-control ng product kay PC, pantry, tsaka yung hindi pantry lang. Ayun. Um, pero kaya i-share ko na rin na sa totoo lang na-inlove ako dun sa unang backup na nag-awol yun yung sa SM, yung unang pantry ako, yung unang backup dun na-inlove ako dun. Isa na rin sa mga reason yung lagi siyang andiyan, parang okay yung trabaho ko 'pag lagi siyang andiyan. Tsaka tsaka matagal na rin siya dun, eh, kaya 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 kapag nagko-call ako sa kanya ng spaghetti sauce, wala talagang nacha-charge-an sa'min kasi minsan half na lang yung niluluto niya, 1/4 na lang. Hindi na ako nagsasabi sa kanya na, "Uy, spaghetti sauce 1/2, uy, spaghetti sauce 1/4." Ano, siya na bahala, gano'n. Kaso nag-awol siya, ayun. Um, na ano nga, eh, may ano na yun, may family na yun, pero muntikan talaga maging kami nun. Yun nga, basta gano'n lang guys. And then there's a Pink? pink headset. No, I'm just giving you props on your pink headset. That's all I'm saying.